Marshall Peak, Kabanata 5001. Isa pang patagang pag-atake. Ang mga disbentahan ng paggamit ng Universe Transference Law ay masyadong malaki, at kailangan itong isagawa sa ilalim ng lubhang matatag na mga kondisyon. Sa ngayon, sa isang kritikal na punto sa pagitan ng buhay at kamatayan, paano pa rin magagamit ng sinumang miyembro ng squad ang Universe Transference Law? Ang tanging magagawa nila ay gumawa ng desperadong pagtatangka na lumaban sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang positional advantage sa ilalim ng pamumuno ng dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang squad. Mapalad din na ang squad na ito ay mayroong dalawang 7th grade Masters. Kung isa lang sa kanila, baka hindi na sila magtatagal ng ganito. Ang Black Ink Clansmen ay nagtatago lahat sa Black Ink Cloud at ginagamit ito bilang takip habang sila ay lumalabas at pumapasok para umatake paminsan-minsan, o gagamit sila ng secret techniques para pukawin ang mga bagay para sa mga human cultivator mula sa loob ng ulap. Sa paglipas ng panahon, ang bilog na nabuo ng Black Ink Cloud ay mabilis na lumiliit, na nag-iiwan sa human squad na walang lugar upang umatras. Sa puntong ito dumating ang Dawning Light upang iligtas sila. Malinaw na napansin ng Black Ink Clansmen sa loob ng Black Ink Cloud ang pagdating ng Dawning Light. Habang kumikilos ang ilang bahagi ng Black Ink Cloud, lumitaw ang ilang dosenang Black Ink Clansmen, pinangunahan ng isang may mabangis na anyo at naglalabas ng aura mula sa itaas hanggang sa ibaba na malinaw na pag-aari ng isang feudal lord. Ang kahangahangang feudal lord, na armado ng isang malaking sibat, ay malinaw na intensyon na hadlangan ang Dawning Light. Habang sila ay patuloy na lumalapit, ang pagbabalat kayo ng Dawning Light ay biglang nawala, na nagpapakita ng tunay na anyo nito. Matapos makaranas ng napakaraming pagkatalo sa kakaibang warship na ito, natural na nalaman ito ng Black Ink Clan Forces, at ang kanilang puwersa ay madalas na nalipol kapag nakasalubong ang makapangyarihang human squad na ito. Ang feudal lord na ito ay may sapat na kaalaman at natural na narinig ang tungkol sa mga alingaw-ngaw tungkol sa Dawn Squad at Dawning Light. Akala niya ay hindi na niya sila makikita sa malawak na warzone na ito, ngunit matapos makita ang Dawning Light na wala na ang disguise nito at lumitaw ang totoong mukha, paanong hindi pa rin niya malalaman na talagang nakabangga niya sila. Nang maisip niya ang mga alingaw-ngaw, ang feudal lord ay hindi nang ahas na harapin sila at agad na umatras pabalik sa Black Ink Cloud. Ang mga Black Ink Clansmen na sumugod sa kanya ay medyo mahina, kaya medyo mabagal silang mag-react. Nang makita nila ang kanilang feudal lord na umaatras ng walang laban, hindi nila maisip kung ano ang nangyari bago sila sinaktan ng nakakatakot na pag-atake ng Dawning Light. Ang bawat pag-atake ay napakalakas na hindi ito isang bagay na kayang labanan ng high-grade at low-grade Black Ink Clansmen na ito. Sa isang iglap, marami sa kanila ang naalis, ngunit ang Dawning Light ay hindi tumigil doon. Dumaan ito sa gulo ng gore at sirang mga paa, diretsyong bumagsak sa Black Ink Cloud. Sinamantala ng Black Ink Clansmen na nagtatago sa ilalim ng takip ng Black Ink Cloud ang pagkakataong ito para bombahin ang Dawning Light sa kanilang mga pag-atake, ngunit matagal nang pinaghandaan ito ng Dawn Squad at na-activate na ang kanilang defensive array, binalot ang Dawning Light ng isang malakas na light barrier. Kumalat ang sunod-sunod na alon sa light shield, na nagdulot ng malalalim na dent sa ibabaw nito. Sa malalim na hukay bilang sentro, may mga alon na kumakalat sa lahat ng direksyon. Dumaan ang Dawning Light sa blockade ng Black Ink Cloud habang nilalabanan ang mga pag-atake ng Black Ink Clan, at ilang hininga na lang ang narating nito. Ang squad na nakakulong doon sa mahabang panahon ay nasa matinding kahirapan, ngunit nang lumitaw ang isang human warship sa kanilang harapan, naunawaan nila kaagad na dumating ang mga reinforcement, at ito ay ang Special Operations Squad, ang Dawn Squad, sa kanilang lubos na kasiyahan. Sumakay ka na, sigaw ni Fang Ying mula sa deck. Sa pagpapalit ng kanyang selyo ng kamay, bumukas ang isang puwang sa mga kalasag ng Dawning Light. Ang 8 cultivator ay ganap na napagod at ang kanilang mga aura ay mahina, kaya't hindi sila nagdalawang isip na tumalon sa sakay. Sa oras na nakasakay na sila, nawala na si Yang Kai sa deck. Nang muli siyang lumitaw, siya ay nasa gitna ng makakapal na Black Ink Cloud. Ang kanyang kaliwang pupil ay agad na naging isang kahangahangang vertical golden slit. Ang Black Ink Cloud ay hindi lamang lubos na sanay sa pagsira sa mga human cultivator, ngunit humahadlang din sa kanilang mga pandama, ngunit ang Demon Eye of Annihilation, na nakakakita sa lahat ng mga ilusyon, ay isang perpektong akma para sa gayong kapaligiran. Sa hindi kalayuan, isang Black Ink Clan feudal lord ang tahimik na papalapit. Siya rin ang tumakas noong nakita niya ang Dawning Light kanina. Kakatakas lang niya pabalik sa Black Ink Cloud at hindi pa nakakapagpalagay ng loob nang biglang lumitaw si Yang Kai malapit sa kanya. Pareho siyang nagulat at natuwa nang makita ito.
Nagulat siya dahil tila ito ang napapabalitang human squad leader na katawa-tawa na malakas, ngunit natutuwa rin na ang lalaking ito ay magiging mayabang na salakayin ang Black Ink Cloud sa kanyang sariling kalooban. Ang invasive power ng Black Ink strength towards humans ay hindi maiiwasan, at wala siyang ideya kung bakit proactive na tatakbo ang lalaking ito sa Black Ink Cloud, ngunit dahil nandito siya, mas mabuting huwag na niyang isipin na umalis. Sa pamamagitan ng lumiligid na takip ng Black Ink Cloud, mabilis na umunlad ang Feudal Lord sa layong 300 metro ang layo mula sa Yangkay. Para sa isang Feudal Lord, ito ang perpektong distansya para maglunsad ng sneak attack. Bumuhos ang kapangyarihan sa kanyang katawan sa higanteng sibat. May matinding kislap sa mga mata ng Feudal Lord habang itinataas niya ang kanyang sandata, naghahanda na itusok ito sa walang kamalay-malay na likod ni Yangkay. Ngunit sa sandaling iyon, si Yangkay, na dapat ay hindi napapansin ang kanyang presensya, ay biglang lumingon at tinitigan siya, ang mga sulok ng kanyang bibig ay naging malamig ng ngiti. Ang gininto ang patayong hiwa sa kanyang mga mata ay tila naglalaman ng hindi kalaban-laban na kamahalan na pumukaw sa Feudal Lord saglit. Ang Black Ink Clan Feudal Lord ay namumula sa pagkabigla. Hindi niya maisip kung paano siya nakita, ngunit isang spearhead ang mabilis na lumalawak sa kanyang paningin, na tinitiyak sa kanya na hindi siya nag-iisip ng mga bagay. Ang Feudal Lord ay sumigaw sa takot at itinaas ang kanyang sibat, sinusubukang hadlangan ang paparating na pag-atake. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga sibat, naramdaman ng Feudal Lord ang isang nakakatakot na puwersa na pumutok sa kanyang harapan, na nagpilit sa kanyang malaking katawan na umikot paatras. Pati ang kamay niyang nakahawak sa sibat ay nanginginig. Isang aura ng kamatayan ang bumalot sa paligid niya. Pagtingala, nakita niya si Yangkay na parang anino na humahabol sa kanya pagkatapos ng hindi matagumpay na pag-atake, ang kanyang sibat ay walang tigil na tumutulak pasulong. Samantala, ang lakas sa loob ng kanyang katawan ay umiikot, na nag-iiwan sa kanya na walang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Patay na ako. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ng Feudal Lord sa sandaling iyon. Narinig niya ang tungkol sa kung gaano kalakas ang human squad leader na ito, at sinasabing isang territory lord lang ang makakatalo sa kanya. Gayunpaman, iyon ay mga usap-usapan lamang na narinig niya, at ngayon lang siya nakaharap sa kanya ng husto ay naunawaan niya na ito ay hindi lamang walang laman na tsismis. Totoo, ang antas ng lakas na ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang Feudal Lord. Hindi bababasa, 4 o 5 Feudal Lord ay kinakailangan na kabkuban ang taong ito upang magkaroon ng ilang pagkakataon na matalo siya. Nang malapit nang mamatay ang Black Ink Clan Feudal Lord sa ilalim ng Azure Dragon Spear, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yangkay, at para siyang sinapian ng multo, huminto siya sa pwesto at itinaas ang kanyang sibat sa kanyang harapan. Isang napakalamlam na gintong liwanag ang lumitaw, na tumagos sa Black Ink Cloud. Ang pag-atake ay nagmula sa labas at tumama sa Azure Dragon Spear ng malakas na putok. Matapos tumunog ang kakaibang ingay, napaatras si Yangkay ng isang napakalaking puwersa at ang kanyang katawan ay umatras ng daan-daang metro bago niya napigilan ang sarili. Nang makapag-check siya, nakita niya ang isang maliit na gasgas sa Azure Dragon Spear na naiwan ng pag-atake kanina. Kung si Yangkay ay hindi nag-react ng mabilis at naprotektahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang Azure Dragon Spear, ang palihim na pag-atake ay dadaan sa kanyang dibdib. Ang lalaking iyon. Si Yangkay ay lumiwanag sa isang nakakatakot na titig. Binabantayan niya ang Black Ink disciple na ito mula sa Divine Feather Paradise mula noong huling pagkikita nila, ngunit sa kasamaang palad, hindi naging mabunga ang kanyang paghahanap. Gayunpaman, pagkatapos ng isang beses na tambangan, tiniyak ni Yangkay na panatilihin ang isang bahagi ng kanyang pagtuon sa kanyang paligid sa bawat laban upang matiyak na hindi na mauulit ang ganoong bagay. Hanggang ngayon lang muling lumitaw ang pakiramdam na pinagmamasdan, at sigurado, sinamantala ng lalaking iyon ang sandaling nakikipaglaban siya sa Feudal Lord para maghatid ng panibagong suntok. Kung hindi pa naging handa si Yangkay para dito, baka nahuli na naman siya ng pag-ataking ito. Bagamat malabong papatayin siya nito, tiyak na hindi magiging magaan ang pinsalang maaaring maranasan ni Yangkay mula rito. Sa unang pagkakataon na siya ay inatake, si Yangkay ay nahuli na hindi nakahanda at pinahintulutan ang kanyang arrow na tumagos sa kanya mismo. Pagkatapos, nang sinubukan niyang habulin ang kanyang umaatake, tuluyan na siyang nawala sa paningin niya. Ngayong handa na siya, paano niya hahayaang makatakas muli ang lalaking iyon? Sa sandaling nakatatag siya, isa pang gintong liwanag ang tumama sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, ang gintong liwanag ay nagmula sa kabilang direksyon kumpara sa dati. Kung ang nakaraang patagang pag-atake na iyon ay nagmula sa harap, ang isang ito ay nagmula sa likod. Dalawa ba sila?
Ang pangalawang pag-atake na ito ay hindi nakatutok sa kanya, ngunit sa Dawning Light. Ang Dawning Light ay nagkaroon din ng maraming pag-atake nang sumugod sila sa Black Ink Cloud. Hindi man nabasag ang kanilang light barrier, kapansin-pansing lumabo ito. Sa isang pag-atake na iyon, ang light barrier na nakapalibot sa Dawning Light ay talagang nabasag, na nagpapakita kung gaano ito kalakas. Sa warship, lahat ng tatlong cultivator na namamahala sa pagkontrol sa defensive array ay umungol at umubo ng dugo, ang kanilang mga mukha ay namutla. Nasira ang defensive array na kanilang pinangangasiwaan, na nagresulta sa pagdusa nila ng ilan sa mga backlash. Higit pa, ang array mismo ay nasira, kaya malinaw na hindi na ito magagamit. Gayunpaman, ang atensyon ni Yang Kai ay wala sa Dawning Light. Mayroong higit sa isang defensive array na naka-install sa Dawning Light, upang pansamantalang mabayaran nila ang nawasak. Sa pangalawang suntok, nagmamadaling sumugod si Yang Kai, hindi man lang nag-aksaya ng oras para patayin ang Black Ink Clan feudal lord na nasa harap niya. Dati, hinahayaan niyang makatakas ang sneak attacker dahil hindi siya handa, ngunit kung hahayaan pa rin niya itong makatakas kahit handa na siya para sa kanya sa pagkakataong ito, kung gayon ito ay isang kapahamakan sa Dao of Space na dati niyang nililinang. Maraming taon. Walang dalawang umatake, isa lang. Ang pangalawang pag-atake ay isang secret technique na ginamit ng attacker para malito si Yang Kai. Malinaw na labis din ang pag-iingat ng umatake sa kanya at natatakot na habulin siya nito. Habang lumalakas ang Space Principles, nawala si Yang Kai sa battlefield sa isang iglap at nakarating sa malapit na universe fragment. Tila walang laman ang lugar nang tumingin siya sa paligid, ngunit halatang bakas ng mahinang aura na naiwan. Kakaalis niya. Katulad noong nakaraan, umalis kaagad ang umatake pagkatapos mabaygo ang kanyang pag-atake. Ang pagiging maingat ng taong ito ay hindi nagkakamali. Kaya lang, hindi maisip ni Yang Kai kung anong uri ng secret technique ang ginamit ng taong ito na nagbigay daan sa kanya upang makatakas ng napakabilis. Sa harap ng Space Principles, hindi naging hadlang ang distansya, kaya posible bang ang kanyang kalaban ay marunong din sa Space Principles? Kung ganoon nga ang kaso, ito ay magiging napakahirap na harapin, at pinatibay nito ang ideya ni Yang Kai na kailangan niyang hulihin ang nakatagong ambush na ito anuman ang mangyari. Marshall Peak, Kabanata 5002. Kukunin ko ang apelyido mo kung hahayaan kitang tumakbo muli. Sa ilalim ng pananaw ng kanyang Demon Eye of Annihilation, ang malabong bakas na nanatili sa kawalan na halos hindi mahahalata ay nahayag. Ang mga bakas na ito ay malinaw na naiwan nang umalis ang umaatake. Kikilos na sana si Yang Kai para habulin siya nang biglang lumiwanag ang isang nakakubling pattern sa kanyang paanan, na sinundan ng nakakabasag na ingay mula sa lahat ng direksyon na agad na bomb alert sa kanya. Ang maraming mga pag-atake ay ang kapangyarihang nagmumula sa isang killing array, na nag-uugnay sa hugis ng mga wind blades na tumatama patungo sa direksyon ni Yang Kai bilang kanilang sentro. Tila ang umaatake ay inaasahan na si Yang Kai ay mag-iimbestiga sa lugar na ito at naiset up ang spirit array dito ng maaga. Hong hong hong. Ang mga pag-atake ay sumabog na may sunod-sunod na malalakas na ingay. Nakatakas si Yang Kai ng walang labis na pinsala, ngunit hindi nagmumukhang gulo. Namula rin ang mukha niya. Ang patagang umaatake ay isang archery master, at kahit na may kaunting kaalaman siya sa Dao of Spirit Arrays, hindi siya masyadong bihasa, kaya hindi masyadong malakas ang spirit array na kanyang itinayo. Kahit na nakatayo lang si Yang Kai sa pwesto, halos wala nang magagawa sa kanya ang killing arrays. Gayunpaman, nagtagumpay ito sa pagkagambala sa kanyang pagtugis. Ang malinlang ng taong ito ay iniwan din ni Yang Kai ang sobrang inis. Parang dinudurog ng ibang tao ang kanyang katalinuhan, at nakaramdam siya ng kaunting pagkatalo. Ito ay makikita na ito man ay sa mga tuntunin ng tuso o pamamaraan, ang kanyang pag-atake ay first class. Ngunit hindi lang iyon. Pagkatapos magmadaling lumabas mula sa killing array, si Yang Kai ay sinalubong ng 3 gintong ilaw na mabilis sa kanyang daraanan. Ang mga gininto ang ilaw ay napakabilis at halos tila hindi nila mapapansin ang hadlang ng kalawakan, na dumating sa harap ng kanyang mga mata sa isang iglap lamang. Ang isa ay nakatutok sa kanyang noo, isa sa kanyang dibdib, at isa sa kanyang tiyan. Ang 3 gintong ilaw ay dumating sa isang tuwid na linya. Kahit na ito ay ganap na tahimik, ginawa nitong gumapang ang balat ni Yang Kai. Sa dulo ng buhay o kamatayan, inilabas ni Yang Kai ang kanyang space principles sa kanilang buong lawak at isinaaktibo ang near-distant horizon, na iniunat ang void sa kanyang harapan ng walang hanggan. Ang void ay tila namuo sa sandaling iyon, at kitang-kita ni Yang Kai ang 3 gintong ilaw na bumagal sa kanyang daan patungo sa paggapang ng pagong sa ilalim ng epekto ng near-distant horizon. Gayunpaman,
ang marahas na kapangyarihang hawak sa loob ng gininto ang liwanag ay bumasag sa secret technique sa isang kisap mata, ibinalik ang kanilang mobility at tumusok sa katawan ni Yang Kai ng sabay-sabay. Sa sumunod na sandali, ang katawan ni Yang Kai ay nagwatak-watak at nawala ng walang bakas. Ito ay malinaw na isang after image lamang. Naglakbay na ang kanyang tunay na katawan gamit ang instantaneous movement. Sa eksaktong sandaling iyon, sa isang universe fragment na 1,000 kilometro ang layo, biglang lumitaw si Yang Kai at nagpakawala ng isang matinding suntok. Isang marahas na puwersa ang sumabog, at ang fragment na hindi hihigit sa ilang dosenang kilometro kwadrado ang laki ay naging alikabok sa isang iglap, na nagpapakita ng isang figure sa likod nito. Ang figure ay nakabalot ng lahat ng itim, at maging ang kanilang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang talukbong, kaya imposibleng makita ni Yang Kai ang kanilang tunay na anyo. Imposibleng sabihin kung ito ay isang lalaki o isang babae. Hindi masyadong matangkad ang taong ito, at kahit ang longbow na hawak nila ay mas mahaba pa sa buong katawan nila. Nang makita niya ang biglaang paglitaw ng figure, ngumisi si Yang Kai. Nahuli kita. Ang Black Ink Disciple mula sa Divine Feather Paradise ay may napakalakas na kakayahan sa pag-archery kaya't 2 beses na silang natalo ni Yang Kai. Ang sinumang iba pang 7th grade human ay hindi makakayanan ang gayong mga pag-atake. Marahil ay hindi pa nila alam kung sino ang pumatay sa kanila kahit na sila ay pinaslang. Kung hindi ibinaba ang isang master ng ganitong kalibre tiyak na magiging ahas sila sa damuhan para sa panig human. Kung ang taong ito ay agad na tumakas sa malayo noong hinahabol sila ni Yang Kai, kung gayon kahit na siya ay maaaring hindi na mahanap muli pagkatapos na maantala ng killing array. Ngunit ang taong ito ay talagang hindi natatakot sa langit. Ang pag-iwan sa killing array upang bitag si Yang Kai ay hindi sapat para sa kanila. Itinago pa nila ang kanilang mga sarili at sinubukang labuhin siyang muli, na nagbibigay kay Yang Kai ng pagkakataon na habulin sila. Ang tao ay malinaw na nagulat sa biglaang pag-atake, hindi inaasahan na dumating si Yang Kai ng napakabilis. Sa sandaling malantad ang figure, ginamit nito ang epekto ng suntok ni Yang Kai para umatras. Kasabay nito, inabot nito upang hilahin ang kanilang bowstring, at sa isang malupit na sipol, ang gintong liwanag pagkatapos ng gininto ang liwanag ay umulan kay Yang Kai na parang mga patak ng ulan. Ang paningin ni Yang Kai ay agad na tinakpan ng isang larangan ng gintong liwanag. Matapos ipatawag ang kanyang Asher Dragon Spear at harangan ang lahat ng pag-atake, matagal nang nawala ang kanyang umaatake. Tanging isang gininto ang liwanag ang nananatiling malayo sa kawalan, mabilis na naglaho. Napakabilis. Si Yang Kai ay lihim na hindi nakaimik, at lalo rin siyang nairita. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, huminga siya. Kukunin ko ang iyong apelyido kung hahayaan kitang tumakbo muli. Kung si Yang Kai, na nagalin ng sa Dao of Space, ay hahayaan ang isang tao na lumayo sa kanya sa ganoong sitwasyon, kung gayon ay nilinang niya ang lahat ng mga taon na ito ng walang kabuluhan. Sa isang iglap, nawala ang kanyang figure. Akala ni Yang Kai ay madali niyang maaabutan ang umaatake, ngunit kahit na sa kanyang instantaneous movement, hindi niya ito maabot sa loob ng maikling panahon. Wala siyang ideya kung anong uri ng pamamaraan ng paggalaw ang ginagamit ng taong ito, ngunit napakalalim nito na halos hindi mababa sa paggamit niya ng space principles. Patuloy silang hinabol ni Yang Kai, ngunit ang tanging nakikita niya ay isang kumukupas na gintong liwanag sa malayo. Nakalulungkot na hindi niya napigilan ang mga ito gamit ang instantaneous movement sa napakalayo. Kung susubukan niya, malamang na mawala sa kanya ang landas ng taong iyon. Wala siyang choice kundi sumunod sa likuran at maghintay ng pagkakataon. Nauwi sa isang buong araw at gabi ang kanilang paghahabol, at hindi nalaman kung ilang milyong kilometro ang kanilang tinawid. Noong una ay nag-aalala si Yang Kai na ang kanyang ambush ay makakatakas sa teritoryo ng Black Ink Clan. Kung mangyayari iyon, hindi maglalakas loob na sumunod si Yang Kai baka makatagpo siya ng master na hindi niya kayang talunin. Ngunit pagkatapos ng mahabang pagtugis, naging maliwanag na ang taong ito ay walang intensyon na tumakas at umiikot lamang sa mas malawak na larangan ng digmaan kasama si Yang Kai. Sa tuwing may kaunting pagkakataon, ang taong iyon ay palihim na magpapaputok kay Yang Kai, at ang kanilang mga pag-atake ay napakalakas kaya hindi siya nang ahas na baliwalain sila. Ang bawat kontra-atake ay nag-iwan sa kanya ng mas masahol pa para sa pagsusuot. Si Yang Kai ngayon ay may tiyan na puno ng mga hinanakit at lihim na nagpasya na kapag nahuli niya ang maput na taong ito, tiyak na bugbugin niya ang mga ito para ilabas ang kanyang galit. Pagkalipas ng isang buong araw at gabi, si Yang Kai ay nagkaroon ng higit sa 100 bagong sugat sa kanyang katawan, lahat ng ito ay mula sa mga malayuang pag-atake ng kanyang patagang umaatake.
Kahit na ang mga pinsalang ito ay hindi isang banta sa kanyang buhay, sinumang ibang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring walang lakas na magpatuloy sa paghabol sa puntong ito at mapipilitang humanap ng lugar upang gumaling. Biglang naunawaan ni Yang Kai kung bakit hindi nakatakas ang patagang umaatake na ito sa hinterland ng Black Ink Clan. Ang lalaking ito ay halatang may malaking tiwala sa kanilang mga kakayahan. Gustong ibagsak sila ni Yang Kai, at gusto din nilang ibaba si Yang Kai, at ang patuloy na pananakot na ito ay dahil sinusubukan nilang ubusin si Yang Kai bago sila hamampas. Ang yabang na bastos. Husga ni Yang Kai. Ang taong tulad nito ay mahirap pakitunguhan. Ang katotohanan ito ay napatunayan ng mas maaga sa panahon ng paghabol, ngunit kung isasaalang-alang niya ang personalidad ng taong ito, kung gayon hindi sila ganoon kahirap harapin. Sa pag-iisip na iyon, isang ideya ang umusbong sa isip ni Yang Kai. Pagkatapos ng isa pang araw ng paghahabol, isa pang dosenang pinsala ang nadagdag sa katawan ni Yang Kai. Sa isang tiyak na punto, bigla siyang huminto at dumilat ng masama sa direksyon kung saan tumatakas ang kanyang umaatake bago siya nagpakawala ng dagendong patungo sa langit. Ang dagendong na umalangaw-ngaw sa kawalan ay may halong ayaw at galit. Ilang sandali pa, tumalikod si Yang Kai at mabilis na tumakbo patungo sa pasulong na base. Nang dumaan siya sa isang partikular na universe fragment, dumiretso siya sa loob nito. Pagkatapos makahanap ng magandang lugar, naglagay si Yang Kai ng harang at kumuha ng ilang heaven opening pills at healing pill bago ipasok ang mga ito sa kanyang bibig. Nasa miserable siyang kalagayan ngayon, nababalot ng tuyong dugo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Maging ang kanyang aura ay bahagyang mahina. Siya ay malinaw na isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Kahit na 2 araw lang ang paghahabol, hindi mabilang na beses na manipulahin ni Yang Kai ang space principles sa panahong iyon habang patuloy na tinitiis ang palihim na pag-atake ng taong iyon, na naging isang nakakapagod na karanasan. Hindi lubusang peke ang pagod na pinapakita niya ngayon. Hindi bababa sa kalahati nito ay totoo, at talagang oras na para makapagpahinga siya ng husto para maibalik ang kanyang lakas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumabawi ang aura ni Yang Kai. Wala siyang naramdamang kakaibang sensasyon, kaya iniisip ni Yang Kai kung sinamantala ng taong iyon ang pagkakataong ito para tumakas. Kung ganoon nga, sana nagsayang lang siya ng maraming effort sa wala. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, hindi dapat ito ang kaso. Ang taong iyon ay lubos na nagtitiwala sa kanilang mga kakayahan, isang bagay na alam ni Yang Kai pagkatapos ng kanilang tahimik na 2 araw na paghabol. Ang taong tulad nito ay hindi madaling sumuko kapag nahaharap sa madaling biktima. At, si Yang Kai mismo ang kasalukuyang biktima. Gaya ng inaasahan, tulad ng pag-iisip ni Yang Kai kung talagang umalis na ang taong iyon, isang mahinang alon ng enerhiya ang biglang lumitaw, na nagmumula sa isang tiyak na direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai habang siya ay nanatiling nakaupo mula sa paglilinang. Pilit niyang pinaikot-ikot ang kanyang katawan upang maiwasang matamaan, ngunit sa sumunod na sandali ay nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang tiyan. Hindi na kailangang tumingin at masasabi ni Yang Kai na ang kanyang katawan ay tinusok muli. Kahit sa kanyang Dragon Vein, hindi niya mapigilan ang lakas ng pag-ataking iyon. Pero parang hindi man lang niya naramdaman, biglang naging blur ang katawan niya at nawala siya sa isang iglap. Nang muli siyang lumitaw, ito ay nasa isang universe fragment na mga 1,000 kilometro ang layo. Ipinatawag ang kanyang Asher Dragon Spear, malayang ipinakita ni Yang Kai ang kanyang Supreme Limitless Spear Art. Ang lugar na dinaanan ng kanyang mga anino ng sibat ay tila walang laman, ngunit isang bagay na tila bato ang biglang lumundag ng mataas at itinaas ang kanyang longbow sa kanyang harapan upang harangan ang pag-atake. Hong hong hong. Sunod-sunod na putok ang tumunog at sa isang iglap, 2 tao ang nasangkot sa mainit na santukan. Dumudugo pa rin si Yang Kai mula sa kanyang tiyan, ngunit tuluyan niya itong hindi pinansin at humarap sa kanyang nakahod na attacker na may mabangis na ngiti. Tingnan na lang natin na tumakbo ka na. Ang attacker ay isang archery master at kahit papaano ay bihasa sa Tao of Spirit Arrays. Bukod pa riyan, ang taong ito ay unang klase kapwa sa pagtatago ng kanilang aura at mga diskarte sa pagtakas, ngunit lahat ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Imposible para sa isa na makamit ang pagiging perpekto sa lahat ng larangan. Naisip ni Yang Kai na ang malapit na labanan ay ang kahinaan ng taong ito. Kung hindi, hindi na kailangan para sa kanila na patuloy na tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang sa wakas ay tumawid sila sa mga blades, napagtanto ni Yang Kai na ang taong ito ay talagang kamangha-mangha pagdating sa malapitang labanan. Wala silang masyadong magarbong secret techniques at instinctive lang siyang nilabanan gamit ang longbow sa kanilang kamay, kaya nagsimula ang back and forth tussle.
Ang longbow na ito na hindi pa niya narinig ay isa ring kamanghamanghang bagay, na hindi nagpapakita ng anumang kahinaan kahit na nakipagtalo sa Asher Dragon Spear. Lihim na nagulat si Yang Kai. Wala talagang kahinaan ang lalaking ito. Ngunit kahit na ganoon, ang Supreme Limitless Spear Art ni Yang Kai ay nakatayo sa tuktok ng lahat ng spear techniques. Sa loob lamang ng isang dosenang paghinga, ang Asher Dragon Spear ay tumusok sa balikat ng kanyang amuser sa isang sandali ng kawalang ingat, at sabay-sabay, ang dugo ay damaloy ng hindi mapigilan. Ang saksak ay sinundan ng ungol. Mula sa maikling palitan na ito, naging malinaw kung ano ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ni Yang Kai at ng kanilang mga sarili, kaya tumigil sila sa panggugulo at, na may pagkukunwari, mabilis na bumaba patungo sa universe fragment sa ibaba. Si Yang Kai ay sumunod na parang anino. Habang dumaan ang tao sa universe fragment, naglabas sila ng array plate. Nang makita ito, alam ni Yang Kai na ito ay masamang balita. Tamang-tama, sa sandaling inilunsad ang array plate, ang buong universe fragment ay naghiwalay, at isang marahas na kapangyarihan ang sumabog sa lahat ng direksyon. Si Yang Kai habang tinamaan siya ng puwersa at naputol din ang espasyo sa paligid niya. Martial Peak, Kabanata 5003. Hindi umabot. Sa oras na lumabas si Yang Kai mula sa magulong ulap ng enerhiya, ang umaatake ay nakatakas na sa malayo, gaya ng kanyang inaasahan. Kaya lang, nag-iwan sila ng isang malinaw na daanan sa pagkakataong ito na hindi na gaanong malabo gaya ng dati. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Ang strike mula sa kanyang Asher Dragon Spear ay hindi madaling gawin. Kahit na ang kanyang sibat ay hindi nagbigay sa kanyang umaatake ng matinding pinsala, ito ay magpapapahina pa rin sa kanilang pagganap. Isang palaso para sa isang sibat, iyon ay nagpapapantay. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan nila ay ang lakas ng kanilang pangangatawan. Kaya, pagdating sa pangangalakal ng mga sugat na tulad nito, si Yang Kai ay may kalamangan kahit paano ito nakita ng isang tao. Nang walang nagdadaldalan sa lugar, hinabol ni Yang Kai ang umaatake sa kanya sa direksyon na kanilang nilisan. Ang katotohanan na hindi niya nahuli ang taong ito kahit na matapos ang plot na itinakda niya kanina ay nagpakita kung gaano kahirap pangasiwaan ang ambush na ito. Sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters, hindi pa nakilala ni Yang Kai ang isa sa ganitong kalibrere kahit na harapin ni Feng Ying ang taong ito, hindi siya ang magiging kalaban nila kung magkaharap sila sa malayo. Ngunit dahil dito, sa wakas ay nabawasan ang kumukulong galit sa loob ni Yang Kai. Kung mas mahirap ang kanyang kalaban, mas kalmado siya. Ito ay hindi isang kaaway na maaari niyang pabagsakin ng simple, kaya't wala siyang pagpipilian kundi maging mapagpasensya. Naniniwala siya na kung magpapatuloy siya, may pagkakataon na darating sa kanya sa huli. Habang hinahabol ang taong iyon sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng Space Principles, unti-unting pinaikli ni Yang Kai ang distansya sa pagitan nila. Tila mas mabagal na ngayon ang kanyang umaatake matapos matamaan ng kanyang Asher Dragon Spear at maubos din ang kanilang lakas sa mahabang paghabol na ito. Pareho silang nasa 7th grade Heaven Opening Realm, at si Yang Kai ay hindi pa nakaka-advance sa realm na ito ng matagal, ngunit mayroon siyang kakaibang pamana. Kaya't, sa kabila ng hindi pagpasok sa loob ng maraming taon, ang tibay ng kanyang miniature universe ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong 7th grade master. Higit pa rito, pinalaki niya ang maraming buhay na nilalang sa loob ng kanyang katawan at iba ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe, kaya kahit na hindi siya nagsikap na ibalik ang kanyang world force, ito ay makakabawi ng kusa sa isang matatag na bilis. Iyon ang nagbigay sa kanya ng kalamangan pagdating sa isang hugot na laban. Sa kabilang banda, kahit na ang kanyang kalaban ay isang veteranong 7th grade Heaven Opening Realm Master, hindi pa rin nila kakayanin ang ganoong matinding pagkonsumo sa loob ng mahabang panahon, at iyon din ang dahilan kung bakit bumabagal ang umaatake sa kanya pababa. Nang makita ni Yang Kai na malapit na niyang maabyutan ang kanyang kalaban, isang malaking barko ang biglang lumitaw sa kanyang hanay ng paningin. Isa itong barkong Black Ink Clan, na madaling makilala sa larangan ng digmaan dahil sa kakaibang hugis nito, sa malalaki nitong mga tauhan, at sa sariling laki ng barko. Natural, hindi matatakot si Yang Kai na harapin ang ganitong uri ng malaking barko mula sa Black Ink Clan. Hanggat walang territory lord na nakatayo sa barko, imposible para sa mga nakakalat na Black Ink Clansmen na ito na gumawa ng kahit ano sa kanya. At, kahit na nabangga niya ang isang territory lord, siya ay kasalukuyang nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Kung hindi niya kayang lumaban, pwede na siyang tumakas. Ang biglaang paglitaw ng barko ng Black Ink Clan ay sakit ng ulo para sa kanya. Ang kanyang tumatakas na umaatake ay dumiretso sa malaking barko, at sa ilang sandali, sumama sa kanila, sumakay sa barko at naglaho.
Ang malaking barko ay dumiretso sa Yang Kai, na may maraming malalaking Black Ink Clansmen na nakatayo sa deck. Malinaw na sinadya ng kanyang snake attacker na hiramin ang lakas ng mga Black Ink Clansmen na ito para guluhin ang kanyang paghabol. Kahit na naiintindihan ni Yang Kai ang kanilang intensyon, hindi siya bumagal at sa halip ay dumiretso sa barko. Habang mabilis na sumasara ang distansya sa pagitan nila, isang dosenang Black Ink Clansmen ang biglang nabuo sa deck. Ang grupong ito ay pinamunuan ng 2 feudal lords, habang ang iba ay high-grade clansmen. Nahaharap sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ang mga mata ng 2 feudal lords ay nagniningning sa kasakiman. Pagkatapos ng lahat, ang 7th grade Black Ink Disciples ay itinuturing pa rin na isang pambihirang tanawin sa Black Ink Clan. Sa pangkalahatan, ang pagkuha sa kanila ay posible lamang ng mga territory lord mismo. Ilang araw na nilang pinamunuan ang pangkat na ito at gumagala sa zonang ito at ilang beses na nilang nakipaglaban sa humans na may mga panalo at talo sa magkabilang panig, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng nag-iisang tao noon. Ngayon, nakatagpo sila ng isa, at ito ay isang 7th grade human noon. Ang 2 feudal lords ay nagbahagi ng parehong kaisipan. Nagpasya sila na kailangan nilang hulihin ang tao na ito ng buhay at i-convert siya sa isang Black Ink Disciple kahit ano pa ang mangyari. Kung kanino mapapabilang ang taong ito pagkatapos niyang mahuli, iyon ay kailangang depende sa kani-kanilang kakayahan. Mag-isa, maaaring hindi sila tugma para sa isang tao sa 7th grade dahil ang mga tao sa katumbas na realm ay palaging bahagyang mas malakas kaysa sa kanila, at alam nila iyon. Ngunit sa 2 laban sa isa, at sa napakaraming nasasakupan na magagamit nila sa kanilang pagtatapon, na idinagdag sa katotohanan na ang tao na ito ay tila nasaktan, ano ang naruroon para sa kanila upang matakot. Habang pinapanood nila ang 7th grade human na nagpapatuloy sa kanyang pag-atake ng walang humpay na sigla, ang feudal lord sa kaliwa ay iwinagayway ang kanyang kamay, at isang dosenang high-grade Black Ink clans ang kumawala, dumiretso sa human. Walang pakialam ang mukha ni Yang Kai. Ang kanyang sibat ay kasing tatag ng isang bundok, ngunit nang mag-cross ito sa landas kasama ng mga Black Ink clansmen na ito, ang kanyang sibat ay naging isang torrent. Ang kanyang tila manipis na figure ay dumaan ng diretsyo sa maraming high-grade Black Ink Clansmen sa susunod na sandali. Ang dosenang high-grade Black Ink Clansmen ay nanlamig, na parabang sila ay nakagapos sa kanilang kinalalagyan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot bago silang lahat ay sumabog sa isang itim na ambon. Ang 2 feudal lord nasa likuran ay nabigla rin. Kahit na hindi sila mahina, hindi sila sapat na malakas upang makita kung ano ang nangyari sa hinaharap sa sandaling iyon. Talaga bang nasa 7th grade ang lalaking ito? Parehong nabigla ang mga feudal lords. Kung ang human 7th grade masters ay napakalakas lahat, kung gayon paano ipagpapatuloy ng Black Ink Clan ang digmaang ito? Nang makita nila ang papasok na umaatake na nagpapatuloy sa kanyang galit na galit, isa sa mga feudal lords sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan at umungal sa galit. Sa pagbuka ng kanyang bibig, isang Black Ink cloud ang iniluwa. Umalis ka sa dinadaanan ko. Sigaw ni Yang Kai, bumulusok sa Black Ink cloud ng walang pag-aalinlangan at sinaksak ang kanyang sibat. Nang tumama ang kanyang sibat, nanginig ang kalawakan. Malinaw na hindi inaasahan ng feudal lord na magkakaroon ng kaunting takot si Yang Kai sa kanilang Black Ink strength. Naisip niya na ang hakbang na ito ay tiyak na pipiliting bumalik kay Yang Kai, ngunit hindi niya inasahan na siya ay nagmamadali sa ulo ng may walang pag-aalinlangang pagpatay na layunin. Ang feudal lord ito ay sumigaw at nagmamadaling sumubok na lumaban, ngunit sa isang malaking tilamsik ng dugo, kalahati ng kanyang leeg ay nahiwa. Kahit na ito ay isang matinding pinsala, hindi ito nakamamatay. Namilipit sa sakit, ang feudal lord ay umatras habang ang isa naman ay sinamantala ang pagkakataong makalapit para sa isang kontra-atake. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang sibat sa gilid, nagpapadala ng napakalaking puwersa palabas. Bahagyang nadapa si Yang Kai matapos harangin ang suntok na ito, ngunit pinalipad ang pangalawang feudal lord. Bago pa mapatatag ni Yang Kai ang kanyang sarili, isang gintong liwanag ang bumaril sa kanya mula sa malaking barko. Si Yang Kai ay muling inatake ng snake attacker na iyon na hinahabol niya. Pambihira ang hawak ng umaatake sa kanya para sa isang pagbubukas. Kung paanong nawalan ng balanse si Yang Kai at walang lakas na lumaban, ang gininto ang liwanag ay tumama sa kanyang noo, napabalikwas ang kanyang ulo at natamba siya. Ang 2 feudal lords ay labis na natuwa sa tanawing ito habang pareho nilang sinubukang lapitan si Yang Kai mula sa kaliwa at kanan. Ang isang feudal lord ay pinugutan ng kalahati ng ulo ni Yang Kai, at ang isa naman ay nagkaroon ng malaking sugat sa kanyang baywang, parehong lubhang-malubhang pinsala.
Kailangang malaman na ito ang mga pinsalang bunga ng isang palitan lamang ng mga galaw kay Yang Kai, na malinaw na nagpakita ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga lakas. Matapos magtamo ng gayong mga sugat, ang parehong mga feudal lord ay agad na gustong tumakas. Gayunpaman, nang makita nilang si Yang Kai ay nasugatan din ng husto, hindi nila napigilan na subukang samantalahin ang sitwasyong ito. Sa kasamaang palad, bago pa man sila makalapit, ang nakatuwad na si Yang Kai ay nakabangon at muling tumayo ng tuwid. Ang mga kaliskis ng dragon sa kanyang noo ay nabasag, at sa gitna ng kanyang noo ay isang sugat na napakalalim na nakikita ng isa ang buto. Maliwanag, ang huling pag-atake ay halos tumagos sa kanyang ulo. Sa katunayan, kung hindi ginamit ni Yang Kai ang kanyang dragon scale sa huling sandali upang protektahan ang kanyang sarili, maaaring kitilin ng snake attacker ang kanyang buhay. Tumulo ang gininto ang dugo mula sa kanyang noo, lumabo ang kanyang paningin at nagmukhang mas miserable si Yang Kai kaysa dati. Pagkatapos ng kanilang mahabang paghabol, ito ang pinakamalaking pagkatalo na naranasan niya, at ito ay nagpadala sa kanya sa ganap na galit. Sa isang malamig na tingin sa mga feudal lord na sinusubukang kurutin siya mula sa kaliwa at kanan, huminga ng mahina si Yang Kai, at isang malamig na aura ang pumaligid sa kanyang katawan. Pakiramdam ng dalawang feudal lords na parang itinapon sila sa isang ice cellar. Ang feudal lord na naputol ang kalahati ng kanyang leeg ay sinubukang tumalikod at tumakbo nang maramdaman niyang magiging masama ang mga bagay, ngunit sa sandaling siya ay lumingon, isang mahabang sibat ang tumusok sa kanyang likod at sa kanyang puso noon. Lumalabas sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa ibaba at puno ng takot ang kanyang mga mata. Isang marahas na enerhiya ang sumabog sa kanyang katawan, na agad na pinasabog ang feudal lord sa isang ambon ng dugo. Walang pakialam si Yang Kai sa pangalawang feudal lord. Binalot niya ang kanyang katawan sa kanyang spear aura at direktang binaril ang barko ng Black Ink Clan. Hong! Ang malaking barko ay nagkawatak-watak at marami sa high-grade at low-grade Black Ink Clansmen na nagtatago sa loob ay napatay, ngunit si Yang Kai ay walang nakitang palatandaan ng sinumpaang Black Ink disciple na kanyang hinahanap. Halatang nakatakas ang taong iyon pagkatapos ng pag-atake kanina. Nagalit ito kay Yang Kai kaya natawa na lang siya. Hindi na niya kayang hulihin ang taong iyon kahit gusto niya ngayon. Pagkatapos ng magulong sitwasyon kanina, hindi na niya mahahawakan ang trail ng taong iyon, at sa kanilang kakayahan sa pagtatago, hindi na niya ito mahuhuli pamaliban kung magpasya silang magpakitang muli ng mag-isa. Ito ay isang nawalang dahilan. Kung hindi dahil sa biglaang paglitaw ng barko ng Black Ink Clan dito upang sirain ang kanyang mabuting gawa, tiwala si Yang Kai na kaya niyang ibaba ang taong iyon sa loob ng kalahating araw. Nang lumingon siya, ang ikalawang feudal lord na bubuhay pa ay tumatakas sa malayo. Nanliit ang mga mata ng malamig, ang katawan ni Yang Kai ay sumugod sa paghabol. Dahil nabigo siyang mahuli ang Black Ink disciple na iyon, wala siyang choice kundi patayin ang feudal lord ito para ilabas ang kanyang galit. Kahit na tumakbo ng mabilis ang feudal lord, walang paraan na malalampasan niya si Yang Kai. Sa loob ng ilang sandali, siya ay nahuli at halos hindi makapidyo ng higit sa isang dosenang paghinga bago siya pinatay sa ilalim ng sibat ni Yang Kai. Pagkatapos ng matinding labanan, nagawang puksain ni Yang Kai ang malaking bilang ng Black Ink Clansmen, ngunit hinayaan niyang makatakas ang kanyang tunay na target, na labis na ikinadismaya niya. Gayunpaman, sa kanyang mga nakaraang karanasan bilang mga sanggunian, si Yang Kai ay naghihinala tungkol sa kung ang taong iyon ay talagang umalis o hindi, o kung sila ay nagtatago lamang sa mga anino, naghihintay ng tamang pagkakataon upang maglunsad ng isa pang palihim na pag-atake. Sa pagsasaalang-alang na iyon, hindi lumayo si Yang Kai. Sa halip, huminto siya sa isang universe fragment na malapit at nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Hindi naman maliit ang sugat na natamo niya sa pagkakataong ito. Kahit na naharang ito ng kanyang dragon scales, ang marahas na puwersa sa likod ng pag-ataking iyon ay tumagos pa rin sa kanyang bungo, at si Yang Kai ay medyo nahihilo kahit ngayon. Ang isang sugat sa antas na ito ay sapat na upang maapektuhan ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang mga healing pills na ginawa ng Blue Sky Pass ay medyo epektibo, at ipinagpalit ni Yang Kai ang kanyang military merit para sa ilan sa mga ito sa Inner Sanctum, kaya't ininom niya ang mga ito ngayon para mabilis siyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, sa kabila ng pagmamasid sa kanyang paligid, hindi niya maramdaman ang anumang paggalaw mula sa kanyang umaatake. Tila mula rito ay maayos at tunay na umalis ang ambush, hindi katulad noong nakaraan na nagkukubli pa sila, naghihintay ng pagkakataon para makakilos. Nakakahiya na nabigo siyang mahuli ang taong iyon, ngunit hanggat aktibo pa rin siya sa battle zone na ito, makikita muli ni Yang Kai ang taong iyon sa madaling panahon. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, nag-relax. Wala siyang dapat ipag-alala tungkol kay Dawn Squad.
Kahit na umalis siya sa paghabol sa isang kaaway, mayroon pa ring 4 na 7th grade masters doon upang bantayan ang Dawn Squad, na pinamumunuan ng isang master na tulad ni Feng Ying. Hanggat hindi sila nakabangga ng isang kaaway na masyadong malakas, kung gayon ay hindi dapat maging problema para sa kanila na protektahan ang kanilang sarili. Bumuo ng ilang mga handsil, sinubukan ni Yang Kai na buhayin ang Universe Transference Law. Mayroong Universe Array na nakaayos sa loob ng Dawning Light, at lahat ng miyembro ng Dawn Squad ay iniwan na ang kanilang mga imprint sa loob nito. Hanggat ang distansya ay hindi masyadong malayo, maaaring gamitin ng isa ang Universe Transference Law upang makabalik kaagad. Marshall Peak, Kabanata 5004. Nahuli ng Mantis ang Cicada. Kasunod ng kanyang pagtatangka na i-activate ang Universal Transference Law, naging solemn na ang mukha ni Yang Kai. Nagayos siya ng Universe Array sa Dawning Light, at iniwan din ang kanyang imprint dito. Hanggat ang distansya ay hindi masyadong malaki, kung gayon ang Universe Transference Law ay maaaring sumasalamin sa Dawning Light, na lumikha ng isang koneksyon sa pagitan nila. Nag-aksaya siya ng maraming oras sa paghabol sa isang malakas na kalaban, ngunit sa paghusga mula sa layo na aktwal na nilakbay niya, dapat ay nasa loob pa rin siya para magamit ito. Gayunpaman, ganap na hindi niya magawang magkaroon ng koneksyon sa Dawning Light gamit ang Universe Transference Law, na ikinagulat niya. Mayroon lamang isang posibilidad para sa ganoong pangyayari, at iyon ay ang Universe Array sa Dawning Light ay nasira, na naging dahilan upang ang Universe Transference Law ay hindi epektibo. Ang Universe Array ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng Dawning Light. Kung ang mga defensive array at hull ay hindi seryosong nasira, kung gayon imposible lamang na ang Universe Array ay naapektuhan, ngunit ang Dawning Light's Universe Array ay talagang nasira. Hindi mahirap hulaan na tiyak na nakatagpo ang Dawn Squad ng isang malakas na kalaban at nakipag-away sa kanila. Territory Lord ba ang nabangga nila sa oras na ito, o isang napakalaking kayig ng Black Ink Clansmen? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Kahit anong isipan niya, ito lang ang dalawang posibilidad. Kung hindi, imposibleng may mangyari sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ng Dawn Squad. Gayunpaman, hindi niya kailangang mag-alala ng labis. Mayroong 4 na 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Dawning Light, at naroon din si Feng Ying. Kahit na kailangan nilang harapin ang isang Territory Lord, makakatakas sila kung hindi nila sila matalo. Ang pagiging wiped out ay karaniwang imposible. Walang silbi ang pag-aalala tungkol dito ngayon dahil wala siyang paraan para mabilis na bumalik sa pamamagitan ng Universe Transference Law. Dapat ay matagal na ring hamupa ang laban sa panig na iyon kung gaano na siya katagal na wala. Sa ngayon, malaki ang posibilidad na bumalik ang Dawning Light sa forward base. Matapos kunin ang kanyang universe chart at suriin ang kanyang posisyon, nakita ni Yang Kai ang kanyang mga bearings at nagsimulang bumalik din sa forward base. Sa kanyang pagbabalik, paminsan-minsan ay nakakaharap niya ang Black Ink Clan Squads, na lahat ay inalis niya. Matapos habulin ang palihim na umaatake na iyon sa loob ng napakatagal na panahon ngunit nabigo pa rin silang talunin, si Yang Kai ay hinihimas ang tiyan na puno ng mga hinaing. Ang tanging magagawa niya ay ilabas ang kanyang inis sa mga kapos palad na Black Ink Clansmen. Sa kalahating araw lang, nakatagpo siya ng 2 Black Ink Clan Squads. Hindi mataas ang kanilang bilang, at hindi rin sila masyadong malakas sa pangkalahatan. Wala man lang silang feudal lords sa kanila. Nag-scout party daw sila. Gayunpaman, dahil nabangga nila si Yang Kai, natural na walang ibang kapalaran para sa kanila maliban sa kamatayan. Pagkatapos sumulong sa loob ng maikling panahon, mararamdaman ang marahas na pagbabago-bago ng kapangyarihan mula sa kawalan sa kalayuan. Gumalaw ang pag-iisip ni Yang Kai, na pagtanto na kailangang may mga masters na lumalaban sa unahan. Agad niyang itinoon ang kanyang paningin hanggat maaari sa mga pagbabago-bago ng enerhiya. Nakikita niya ang 2 figurang nagkakasalo sa isa't isa sa kawalan. Ang isa sa mga figure ay napakalaki, habang ang isa ay ordinaryong laki. Pareho silang umatake ng buong bangis na kahit sa malayo, ramdam ni Yang Kai ang nakakatakot na resulta ng kanilang sagupaan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng isang Territory Lord at isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Masyadong malayo ang labanan, kaya hindi makita ni Yang Kai kung sino ang 8th grade master na ito, lalo na kung ano ang naging kalagayan nila sa laban, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagmamadaling itinago ni Yang Kai ang kanyang aura at tahimik na lumapit sa kanila. Nagkalat ang universe fragment sa larangan ng digmaan, ibig sabihin ay maraming magagandang taguan sa malapit. Kung ito ay ibang pagkakataon, tiyak na mapapansin ng 2 master si Yang Kai sa ganitong kalayuan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan sa pagtatago ay mahusay,
ngunit mahirap pa ring itago mula sa isang mas mataas ang grado na master sa kanyang sarili. Gayunpaman, pareho ang Territory Lord at ang 8th grade Human Master ay abala sa kanilang laban, kaya paano sila magkakaroon ng anumang oras upang bigyang pansin ang kanilang kapaligiran. Si Yang Kai ay madaling nakarating sa isang lugar na 1,000 kilometro ang layo mula sa larangan ng digmaan at nagtago sa likod ng isang maliit na universe fragment. Pagkatapos, nagtipon siya sa kanyang aura hanggat kaya niya. Kung ang isa ay hindi nagbibigay pansin, kung gayon ang isa ay mamimiss ang kanyang pag-iral kahit na sila ay direktang nakatingin sa kanya. Matapos ang isang maingat na sulyap, mabilis na umiwas muli si Yang Kai, hindi nang ahas na tumitig ng matagal. Ang mga master tulad ng Territory Lord at Human 8th Grade Division Commander ay sobrang sensitibo sa mga titig ng iba, at madaling ibunyag ng isa ang kanilang kinaroroonan kung hindi sila mag-iingat. Sa mabilis na sulyap na iyon, napagtanto ni Yang Kai na hindi niya nakilala kung sino ang 8th Grade Master. Mayroong 4 na 8th Grade Division Commander na nakatayong nagbabantay sa 4th Forward Base. Sa kanila, nakilala ni Yang Kai si Chahu at kilala rin niya si Luan, ngunit hindi niya kilala ang lalaking ito. Ibig sabihin ay ito ay si Xi Shuping o Shu Bo Liang. Kung sino man ito, ang Division Commander na ito ay tumupad sa kanyang pangalan dahil siya ay may ganap na kalamangan sa Territory Lord, na halos hindi makahinga sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng una. Namangha si Yang Kai sa laban na ito. Sa ilalim ng premise na ang isa ay nasa parehong grado, dahil sa pagkakaiba sa akumulasyon ng mga karanasan sa paglilinang, ang mga tao ay bahagyang mas malakas sa karaniwan kumpara sa Black Ink Clansmen. Gayunpaman, mas mataas ang grado, mas maliit ang agwat sa pagitan nila. Sa pagiging Old Ancestors at Royal Lords, ang agwat ay halos balewala. Anumang Black Ink Clan Royal Lords ay nakaipon ng libo-libo, kung hindi man 10,000 taon ng paglilinang, na ginagawa silang hindi gaanong karanasan kaysa sa alinmang human race Old Ancestor. Ang agwat sa pagitan ng 7th Grade Heaven Opening Realm Masters at Feudal Lords ay halata pa rin, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng 8th Grade Masters at Territory Lords ay kapansin-pansin pa rin, ngunit hindi sa malaking halaga. Noon, nang nakipaglaban si Zhong Liang sa isang Territory Lord sa paligid ng Blue Sky Pass, natalo pa rin siya. Gayunpaman, ang nakita ni Yang Kai sa araw na ito ay isang 8th Grade Human Master na may ganap na kalamangan sa isang Territory Lord, na makakapagtanggol lamang ng walang anumang kakayahang lumaban. Hindi lamang iyon, ngunit ang katawan ng Territory Lord ay natatakpan ng mga kakilakilabot na pinsala, at ang tinte itim na dugo ay umaagos mula sa buong katawan niya. Ganyan ba kalakas itong 8th Grade Division Commander? O sadyang mahina lang ba itong partikular na Territory Lord? Natutuwa ngayon si Yang Kai na sumilip siya. Kahit na ang Human Master ang may kapangyarihan sa laban na ito, at ang Territory Lord ay tila nasa depensa ba ng walang anumang paraan upang lumaban, ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo. Iyon ay isang Territory Lord pa rin, kaya kahit na magiging madali para sa 8th Grade Master na saktan siya, ang pagpatay sa kanya ay magiging mahirap. Naramdaman ni Yang Kai na kung makakahanap siya ng pagbubukas para tulungan ang Human Master, may pagkakataong maibigay niya ang timangan na sapat lang para sa isang pagpatay. Gayunpaman, kailangan niyang maghintay ng matyaga para sa gayong pagkakataon, kung ang isa ay magpakita mismo. Isa siyang 7th Grade Master, kaya delikado para sa kanya na makialam sa isang labanan sa antas na ito. Kahit isang 8th Grade Master ay hindi madaling pipiliin na harapin ang huling desperadong dagok ng isang Territory Lord. Iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi masyadong itinulak ng 8th Grade Master ang kanyang kalaban at sa halip ay itinoon ang kanyang pansin sa pag-ubos ng lakas ng kanyang kalaban habang naghihintay sa kanyang oras. Habang patuloy ang labanan, sumilip lang si Yang Kai sa dalawang figure mula sa gilid ng kanyang mata upang hatulan ang pag-usad ng laban. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw na ang Territory Lord ay nawawalan ng lakas at paulit-ulit na sinusubukang makatakas, na pinigilan lamang ng Human Master. Sa bawat oras na siya ay magiging desperado, ang 8th Grade Master ay magpapabagal sa kanyang mga pag-atake, na nagbibigay sa kaaway ng ilusyon na kaya niyang magtagal ng kaunti pa. Ganun pala ang tagal ng away nila na tila walang katapusan. Ang 8th Grade Master ay nasugatan din sa laban, ngunit hindi masyadong seryoso. Ang tanging nakapagpigil sa kanya ay ang Black Ink Strength na ginamit ng Territory Lord. Kahit na ang Master sa 8th Grade Heaven Opening Realm ay may mataas na pagtutol sa Black Ink Strength, hindi iyon nangangahulugan na imposibleng masira ito pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakalantad. Kapag nakapasok na ang Black Ink Strength sa kanyang miniature universe, wala na siyang magagawa kundi bumalik sa pasulong na base upang linisin ito gamit ang Purifying Light. Gayunpaman,
Ito ay isang pambihirang pagkakataon, kaya kahit na wala siyang kapangyarihan na patayin ang Territory Lord na ito, ang Division Commander na ito ay determinado na tamaan siya ng husto upang maibalik siya sa isang Black Ink Nest para makabawi sa loob ng ilang dosenang taon. Tila mabilis lumipas ang oras, ngunit napakabagal din. Ang kalahating araw ay tila 1,000,000 taon habang patuloy na naghihintay si Yang Kai ng pagkakataong mag-atake, ngunit hindi dumating ang pagkakataong iyon. Nang nagsisimula na siyang maines, biglang nagbago ang larangan ng digmaan. Wala siyang ideya kung anong uri ng secret technique ang ginamit ng Territory Lord, ngunit ang 8 hibla ng makakapal na Black Ink Strength ay biglang bumulwak mula sa kanyang katawan, naging mga itim na tanikala na pumipigil at nagselyo sa paligid, na-trap ang 8th grade Human Master halos kaagad. Ang mga galaw ng 8th grade Division Commander ay naselyuhan, ngunit sa isang mahigpit na tingin sa kanyang mukha, inilunsad niya ang mga secret techniques at divine abilities sa direksyon ng Territory Lord. Sabay-sabay na nagbago ang mukha ng Territory Lord at halatang gusto niyang umiwas, ngunit tila pinigilan siya ng sarili niyang secret technique, dahilan para ma-freeze siya sa pwesto ng hindi makagalaw ng kalamnan. Isa-isang dama po ang secret techniques at divine abilities sa kanyang katawan, tinamaan siya hanggang sa paulit-ulit siyang dumura ng dugo. Napatulala si Yang Kai sa biglaang pangyayaring ito, at gayon din ang 8th grade master. Mahirap intindihin kung paano nagawa ng Territory Lord na ito ang kalokohang hakbang. Ito ay isang kamangha-manghang secret technique na ginamit niya, ngunit ano ang silbi nito kung kahit ang sarili niyang mga galaw ay pinaghihigpitan nito. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang makita niya ang senaryo na ito, dahil sa wakas ay dumating na ang pagkakataong hinihintay niya. Nang malapit na siyang sumugod sa larangan ng digmaan gamit ang kanyang Space Principles para tulungan ang 8th grade master, isang makinang na liwanag ang biglang lumipad mula sa isang universe fragment na 1,000 kilometro ang layo mula sa sagupaan. Ang bolt ng liwanag ay may kahanga-hangang ningning dito at mabilis na nagkaroon ng anyo ng 2 nakabukang pakpak. Sa sandaling lumitaw ito, nakarating na ito sa gilid ng 8th grade Human Master. Sa sandaling iyon, ang mga galaw ng 8th grade Master ay pinaghigpitan ng Territory Lord's secret technique at hindi siya nakaiwas. Higit pa rito, ang pag-atake ay dumating ng napakabilis at palihim ng walang babala. Malaki ang pagbabago sa mukha ng 8th grade master habang baliw niyang itinulak ang kanyang world force para bumuo ng isang kalasag para protektahan ang kanyang katawan. Gayunpaman, nataman pa rin siya ng malakas na liwanag. Ang harang na dali-dali niyang itinaas ay agad na nabasag at tumalsik ang sariwang dugo. Ang bewang ng 8th grade master ay halos pumutok sa dugo at ang kanyang aura ay mabilis na hamina. Matagal na siyang nakikipaglaban sa Territory Lord na ito, kaya't hindi siya malapit sa kanyang peak condition. Nagtamo rin siya ng maraming sugat sa kanyang sarili sa labanan, kaya nang biglang tambangan siya ng isang misteryosong salarin mula sa isang lihim na lokasyon, nauwi siya sa isang masamang tama. Samantala, ang Territory Lord, na sinusupil niya sa lahat ng oras na ito, ay binigyan ng pagkakataon na bawiin ang kanyang silang teknik at maghagis ng suntok pasulong. Halos hindi ito napigilan ng 8th grade master, ngunit umubo pa rin siya ng isang subo ng dugo. Hindi lang iyon, parang baliw din ang pagbuhos ng Black Ink Strength sa kanyang paligid. Bago magdusa ng ganoong kabigat na pinsala, halos hindi niya napigilan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Ngayong dumaranas siya ng matinding pinsala at direktang sumuntok mula sa Territory Lord, hindi na niya napigilan ang panghihimasok ng Black Ink Strength. Noong nakaraan, kahit na ang isang 8th grade master ay kailangang isakripisyo ang isang piraso ng kanilang miniature universe sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang karagdagang katiwalian sa ganoong sitwasyon, na magdulot ng malaking pinsala sa kanilang pundasyon. Gayunpaman, mayroong purifying Black Ink battleship na naka-standby sa forward base ngayon na may purifying light na seliado dito. Hanggat nakakabalik siya habang pinapanatili ang kanyang katinoan, magiging maayos ang lahat. Kaya, sa halip na humiwalay kaagad sa larangan ng digmaan, pinagsalikop ng 8th grade master ang kanyang mga kamay bago nilalas ang kanyang mga braso na parang espada sa Territory Lord. Hindi inaasahan ng Territory Lord na magiging napakalupit ng kanyang kaaway na subukan at patayin siya kahit nasa kapinsalaan ng kanyang sariling pundasyon. Balak niyang sakyan ang alon ng tagumpay at sumulong, ngunit nang makita niyang bumaba ang mga braso ng tao, agad siyang tumili at pumihit upang makatakas.